Yo, ay good evening sa bawat isa. Magandang gabi. Gabi ngayon ay naisipan kong mag-video. Dito ay pag-aralan natin yung the word Christian. Kristiyano, Christ. Pag sinabing Kristiyano, ang meaning ng Kristiyano ay unang-una ay mananampalataya ni Kristo, ang Kristiyano. Pangalawa ay tagasunod. Sa English, follower in Christ. Follower of Christ, tagasunod ni Kristo. Yun ang tinatawag sa Bible na Kristiyano. Hindi yung kapag nabinyagan kang bata, Kristiyano ka na. Hindi yun. Yan ay traditional Christian. Pero pag biblical, pag sinabing biblical, ayon sa salita ng Diyos. Biblical Christian. So, ang Kristiyano ay si Kristo ay tinanggap niya o sumunod sa kanya tulad ng mga apostles. Kaya tinawag silang Christian kasi sumusunod sila sa Panginoong Hesus, di ba? Nung tinawag sila, karamihan diyan ay mangingisda. Si Peter, mangingisda si James, mangingisda yung mga iyon. Ang hindi lang mangingisda diyan si Matthew. Maniningil ng buwis si Matthew. So makita natin yung word na Christians ay believers in follower in the Lord Jesus Christ or of the Lord Jesus Christ. Kasi binanggit dito sa Bible sa Aklat ng Mga Gawa chapter 11 kapitulo 11. Yan. Talatang 26. So, sa English, Acts 11:26. Ang sabi rito, and when he had found him, yung natagpuan siya, he brought him unto Antioch, sa lugar Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So, binanggit na yung church. Yun. Church ay mga taong mananampalataya yan. Pag tinawag ng church. And taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So, ibig sabihin, sa lugar ng Antioch, tinawag silang Kristiyano. Kasi nga, doon nagtuturo ang Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag silang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, sumusunod sa Panginoong Hesus, yung mga disipulo. Kaya tinawag sila ng Kristiyano. Ang tumawag sa kanilang Kristiyano, yung mga nakakita. So, kumaga sa sa salitang, yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon, tinawag silang Kristiyano. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa lang, mga tagasunod ni Nora noong panahon ni Nora Honor sa ni Vilma Santos. Anong tawag sa kanila? Yung mga tagasunod, tagahanga. Di ba anong tawag? Noranyan. Ayan, Noranyan. Kay Vilma naman, Vilmanyan. So, pag tagasunod ni Nora, alam ang buhay ni Nora Honor. Ganon din si Vilma. Lahat ng sinusubaybayan nila, ang kapanganakan, yung mga alam na alam nila. So, ganun din yung tinawag na Christian o Kristiyano. Alam yung buhay ng Panginoon. Kaya, nagbabasa ng Biblia kasi para malaman yung tungkol sa Panginoong Hesus at sa kanyang salita. Yan ang tinawag na Kristiyano. Okay. Sabi rito, first, tinawag na Kristiyano, unang-una sa Antioch. Antioch ay lugar yan.
nangaral ng salita ng Diyos ang Panginoon. So, sabi rito, Christians were the believer in Christ first and follower of His Word. Yung palang Kristiyano, sabi rito, believers na mananampalataya ni Kristo, unang-una, pagkatapos sumusunod sa Kanya. Yun. Kasi sinabi niya yun sa Kanyang salita. Doon sa John 10:27, sinabi niya, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa Tagalog niyan, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, sila'y kilala ko, sila'y sumusunod sa akin. So, ibig sabihin, ang anak ng Diyos o yung Kristiyano ay sumusunod kanino? Kay Kristo. Ngayon, ang tanong, ano ang utos ni Jesus Christ sa banal na kasulatan? Ano ang kanyang inutos? Ang sabi niya doon sa John 5:39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat, nandito ang buhay na walang hanggan at iyon ang nagpatutuo tungkol sa akin. Ang utos ng Panginoon sa Biblia, saliksikin. Sa English, ginamit na word ay search. Search the scriptures. Pag sinabing search, di ba? Nanonood tayo ng television doon sa mga balita. Anong sabi ng pulis? Search the area. Di ba? Pag sinabing search the area, hahalughugin yun lahat. Lahat titingnan, mayroong mga palantad, kung may mga bakas, kung may dugo. Tapos yung mga unan, halimbawa, alisin ang punda, titingnan baka may druga. Yan ang tinatawag na search o saliksikin sa Tagalog. So makita natin, iyan ang utos niya sa Biblia. Ngayon, kapag ang leader pinagbabawalan magbasa ng Biblia ang kanyang mga miyembro, may problema. Yan, di ba? May problema. So, yun lang. Maraming mga churches na sinasabi nila ng leader lang ang kailangan magbasa ng Bible. Maraming ganyan. So, makita natin yung Kristiyano, the word Christian. So, dito, pag sinabi kasing Kristiyano, binanggit yan sa 1 Peter din. Pag sumusunod ka sa Panginoon, anong magiging problema mo? Yeah. Problema mo yung kaibigan mo, pamilya mo, unang-una. Kapag hindi pa sila sumampalataya sa Panginoon, magiging problema mo yon. Kasi, yung mga maling gawa, ikaw na ngayon ang magkukontrol. Ipapaliwanag mo na sa kanila hanggang sa sila rin ay sumampalataya sa Panginoon. So, ganun ang nangyari, sabi rito, if any man suffer as a Christian, let him not ashamed. Kung ang tao daw ay suffer, magtitiis o magano ng kalungkutan, suffer, paghihirap, bilang Kristiyano, di ba sabi diyan, huwag daw siyang mahiya. But, sabi diyan, them glorify God on this behalf. So, pag halimbawa, kinakantyawan ka, o anong ginagawa sa'yo, halimbawa, kasi pag nagiging Kristiyano ka, marunong nanalangin ka ng nakapikit. Ngayon, tanong, bakit nakapikit? Kasi pag nakapikit, yung concentration mo ay maganda. Wala kang nakikita. Inaalay mo sa Panginoon ang panalangin. Pag nanalangin kang nakadilat, maraming disturbance, yung isturbo ka.
Halimbawa, nanalangin ka, halimbawa, nasa likod ka ng may babae doon sa harapan mo. Tapos nakita mo ngayon yung damit, nakalihis yung damit. Kitang-kita yung baywang o yung mga ano. Hindi ka magkaroon ng konsentrasyon sa Diyos, kundi nandoon sa nakikita mo. Di ba ganun ang mangyari? So, ang tunay na Kristiyano, nakapikit, nanalangin. Kaya marami kang maranasan pag ikaw naging Kristiyano eh. Iinsultuhin ka. Tulad halimbawa, nanalangin sa pagkain. Pag nanalangin kang nakapikit sa pagkain, aalisin yung pagkain mo, itatago. Ganon mangyayari yun. So, yun ay tinatawag na suffering. Pagtitiis yun bilang Kristiyano. Si Jesus Christ nga, minura pa eh. Di ba? Binusan pa ng doon sa cross ng Kalbaryo. Pero hindi siya umiimik eh. Kundi ano sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ganon ang ugali ng Panginoon. So, kaya nga kapag naging Kristiyano ka, nandoon yung unti-unting pagbabago sa iyong buhay. Tulad sa akin noon, ano na ako sa alak, sa sigarilyo. Pero naging Kristiyano ako, tinigil ko na yon. Kasi hindi pwede, sinabi ng Bible, huwag kayong magsipaglasing ng alak na simula ng kaguluhan. Ephesians chapter 5 verse 18. So, ang Kristiyano ay nagbabago. 2 Corinthians 5:17 nandun din. Di ba? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, sila ay pawang naging mga bago. Ibig sabihin, nagbabago ang anak ng Diyos. Kasi, di ba, pag tunay kang anak ng Diyos, iiwas ka sa kasalanan. Tingnan mo si Judas Iscariote. Hindi tunay na anak ng Diyos, hindi tunay na sumusunod. Di ba? Pero tinawag ng Diyos yun. Ayaw lang niyang sumunod. Kunwari lang. So makita natin, sabi rito, ang Kristiyano ay makakatanggap ng mga di ba? Yung iba sabihin, baka makalagpas ka niyan sa langit. Tapos dati, ang hawak mo, gin. O kaya sigarilyo, ngayon, Biblia na. So makita natin yung Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Yun ang kahulugan ng Kristiyano. Kasi sinasabi rito sa John chapter 8 verse 12. Ang sabi ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, ang sabi rito, then speak Jesus again unto them. So ibig sabihin marami, unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, tatagalogin natin. Sinabi ng Panginoon sa kanila, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ilaw ng buhay. So yun pala ang tunay na Kristiyano. Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka nalalakad doon sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Di ba yung kadiliman, yung mga ginagawang masama? Kadiliman yan tinatawag ng Bible. Halimbawa, pagsisinungaling. Yung tinatawag na adultery. Adultery. May asawa ka na, nakikiasawa ka sa iba. Adultery yan. Pagsisinungaling, ano pa? Yung pagpatay.
Alam nyo ba na yung pagpatay sa tao ay hindi lang physical. Pag sinabing physical, babarilin mo, sasaksakin. Physical yun. Physical na pagpatay. Pero, pwede ka ring magpatay ng isang tao sa pamagitan ng pag-uugali. Di ba? Ibig sabihin, sisirain mo yung kanyang buhay. Di ba? Pagpatay din yun eh. Sinabi yan sa 1 John, nandun. Ang sino mang kung nagagalit ka sa iyong kapatid na walang ano ba yan? Walang dahilan, murderer ka. Spiritual murderer. Ibig sabihin, pinapatay mo siya spiritual. O kaya personal. Pinapatay mo siya personal. Halimbawa, sinasabi mo may kasamang babae. Di ba? Marites. Sinisira mo ang kanyang personalidad. Di ba? Ang paninira ay malaking kasalanan din yun. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 7, di ba? Huwag kang humatol para hindi ka rin hatulan. Diba? Ang tao ay walang karapatan manghatol sa iba. Yan ang sinabi ng Bible. Hindi ako ang may sabi. Ang Bible. So makita natin, ang sabi rito, yung mga sumusunod sa Panginoon ay hindi nalalakad sa kadiliman. Sa John 10:27, binanggit dito, yung inano ko kanina sa introduction. Ang sabi rito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang mga mananampalataya, itinuturing o hinahalin tulad ng Panginoong Kristo sa tupa, sheep. Tupa. Di ba? Ang tupa ay inalagaan, maamo ang tupa. Sabi diyan, kilala ko sila, sila'y sumusunod sa akin. Kaya ang Kristiyano sumusunod sa Panginoon. Ngayon, tanong ko sa inyo, yung mga Kristiyano sinasabi, yung traditional Christian, sino ba yung mga traditional Christian? Traditional Christian, yung mga nabinyagad na bata, tinatawag nilang Kristiyano. Sa Bible, wala namang binibinyagang bata. Si Jesus Christ, hindi naman bininyagan. Doon sa chapter 2 ng Luke, hindi bininyagan si Jesus Christ. Ipinanalangin ng saserdote, na matandang saserdote. Si Jesus, pinanalangin. Yan ang tinatawag sa English na dedication, child dedication. Yun. Tapos sa Tagalog, paghandog ng bata. Hinandog sa Diyos ang bata. Pinapanalangin ng pastor o kaya nung panahon na yon, panahon ng Panginoong Hesus, saserdote. Wala namang binanggit ang Bible na pari. Ang sabi doon, saserdote. Tapos saserdote, priest. Hindi father. So, makita natin dito, sabi rito, kilala ng Panginoon. Bakit kilala ng Panginoon? Ibig sabihin, ang kanyang mga tupa, kilala niya. So, ibig sabihin ba ang mga hindi mananampalataya, ang hindi sumusunod sa kanya, hindi niya kilala? Ang Diyos ay makapangyarihan yun. Tinawag sa English na, ano ba yan? All-knowing. All-knowing. Pag sinabing all-knowing, alam niya. Alam niya yung iniisip lang natin, alam niya na eh. Yung ginagawa natin lahat, alam niya yun. Pero, pagdating ng araw, hahatulan tayo lahat sa ating mga ginawa.
Yun ang problema doon. Kaya nga, may kasabihan na ano ba yun? Yung lahat ng bagay ay libre. No, excuse. Lahat daw ng bagay ay libre. Libre mong kunin. Halimbawa sa supermarket. Libre mong kunin. Kaya lang, pagdating sa dulo, di ba may teller, may cashier, magbabayad ka doon. Ganun mangyari sa atin, mga kapatid, mga minamahal. Mangyari yan sa atin. Hahatulan tayo ng Diyos. Sino ang judge? Ang Panginoong Hesukristo. Hahatol sa atin. So, ang sabi rito, yung tinatawag na hindi pagpapahalaga sa sarili. Kailangan ang Diyos ang iyong pahalagahan. Sapagkat sinabi ng Bible, si Jesus Christ may utos. Diba? Sa Matthew 22 verse 37 to 40, nandoon, 2 utos ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ sa mga apostol, sa mga mananampalataya? Ibigin mo ang Diyos, di ba? Nang higit sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Di ba? Buong pag-isip. Yan ang unang utos. Pangalawang utos, sabi diyan, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na yon, naroon ang buong kautusan. Ang sabi ng Bible. Di ba? Kasi doon sa 5 utos, patungkol sa Diyos. Yung 5 naman, patungkol sa kapwa. Ngayon, anong ginagawa ng taong yan sa kanyang kapwa? Niluluko. Di ba? O kung mahal mo yung kapwa, hindi mo siya lulukuhin. Kung mahal mo naman ang Diyos, susunod ka sa kanyang utos. Kasi sinabi ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 15? Sinabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ngayon, ang pag-ibig pala o pagmamahal ang susi ng pagsunod. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mga minamahal, mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng yung pagsunod na mayroong pag-ibig. Sa isang pamilya, may 2 anak. May 2 silang anak. Pag wala yung isa, ang isa lang ang naiwan, ano yung tawag niya? Uutusan ng magulang. Anak, bili ka nga ng mantika. Tapos yung anak na yon na panganay, nakasimangot. Nakasimangot siya. So ibig sabihin, yung bang inuusan na panganay, meron bang pag-ibig sa magulang? Palagay nyo. Di ba? Masasabi natin na walang pag-ibig o kaya respeto sa magulang. Kasi mangot eh. Tapos nung binigyan na ng pera, nagdabog pa. So, makita natin yung walang respeto o kaya pag-ibig sa magulang. Sumusunod, pero may reklamo sa kanyang kalooban. Samantalang kung yung bunso ang inutusan, may katuwaan pa. Natutuwa pang inutusan siya. Diba? Alika, sige nay, akin na po yung pera para mabilis, halimbawa, yung pagluluto. Mabilis siyang kumilos. So yun, yung bunso, yun ang nakikita natin mayroong pag-ibig sa nanay niya o sa magulang niya. Kasi willing siyang sumunod. Yun ang sinasabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, susundin mo
ang aking mga utos. Yan. Binanggit din yan, mga kapatid. Doon sa 1 John chapter 5, verse 3, binanggit doon ni Apostol Juan. Yan. Ang book of John, si John, di ba? Apostol Juan ang sumulat. Doon sa 1 John, sa 2 John, 3 John, si John din ang sumulat. Yung Apocalypse o kaya Revelation, si John din ang sumulat. Apostle John. So, ang sabi doon sa 1 John chapter 5 verse 3, ang nakalagay doon, ito ang pag-ibig sa Diyos. Nasundin mo ang kanyang mga utos sapagkat hindi naman mabigat. Hindi naman daw mabigat ang utos eh. Kasi ganito ang utos. Halimbawa, huwag kang papatay. Di ba? Huwag kang mangalunya. Puro kasi wag nandun, di ba? Huwag kang magnakaw. Huwag kang mag-witness ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Anong ikasampo? Huwag mong pag-interesan ang pag-ari ng iyong kapwa. Di ba? Huwag mong pag-interesan. Anong pag-ari ng iyong kapwa? Halimbawa, asawa niya, anak niya, pag-ari niya, kalabaw, baka. Pag-ari niya yon, yung pera niya. Pag pinag-interesan mo yon, hindi mo mahal ang iyong kapwa. Mahal mo ang iyong sarili. Kaya nga, maraming mga tao makasarili. Sinong mga makasarili na yon? Walang pag-ibig yan sa Diyos at sa kapwa. Kasi kung inibig mo ang Diyos, ibigin mo rin yung kapwa-tao mo. So, yon. So, makita natin yung tinatawag na Kristiyano ay hindi na yan namumuhay sa maling maling ugali, maling pagnanasa. Siya ay nasa matuwid na nalandas. Hindi na siya paliko-liko, kaliwa kanan. So, ang sabi rito, yung tungkulin ng Kristiyano, ang tungkulin ng Kristiyano, sumunod sa Panginoon. May binanggit din sa natatandaan ko, yung mga apostles, sa Acts chapter 5 yata yun, verse 39. Binanggit doon na pinagbabawalan silang ipangaral ang pangalang Jesus Christ. Yan. Huwag na lang nating hanapin, pero alam ko na sa John 5, ano yun. Parang pinagbabawalan sila. Kasi, ngayong ano ito eh. Pero, titingnan natin. Yun. John chapter 5 verse 29. Nung pinagbawalan sila na ipangaral ang pangalang Jesus, sinabi ni Peter in the other apostles, sinabi ni Peter at mga ibang apostles ay sabi yan, we ought to be God rather than men. Susundin muna namin ang Diyos bago ang tao. So makita natin na nung sila pinagbawalan ipangaral ang salita ng Diyos o kaya ang Panginoong Hesus, sabi niya, susundin namin ang Diyos bago ang tao. Ngayon, bibigyan ko rin kayo ng halimbawa. Si Prophet Daniel, may kautusan ang hari doon sa Daniel chapter 6 nandoon. Sinabi ng hari, dahil si Daniel po ay naiinggit ang mga kapwa niya, kumbaga sa panahon natin, empleyado. Kasi matuwid si Daniel, kasi si Daniel ay
propeta ng Diyos o anak ng Diyos. Nainggit sa kanya, kaya nagkaisa yung mga kanyang katrabaho doon sa kaharian na ipahamak si Daniel. Subalit wala silang makitang kapintasan kay Daniel. So ang ginawa nila, sinabi niya sa hari, sinabi ng mga kanon ni Daniel sa hari na gumawa tayo ng isang decree. Pag sinabing decree, kautusan, ng sino man na lalapit o manalangin, hindi doon sa pinagawa ng hari. Yung pinagawa kasi ng hari, yung images ay itatapon sa lungib ng leon. Lions din sa Ingles. So nung mapirmahan na ng hari, natatakan na ng hari, nakita ngayon ng mga kasamahan ni Prophet Daniel, nakita siya nananalangin doon sa Diyos mismo na may lalang sa kanya o may lalang ng lahat ng bagay. Isinumbong siya sa hari. Ay ang kautusan na yun, kapag nahuli ka, itatapon ka doon sa ng mga leon. Walang magawa si Daniel kasi kinuha na siya Pinahuli na siya kasi yan ang kautusan ng hari Alam niyo ba na nanindigan si Daniel sa Diyos? So anong nangyari? Sa madaling salita, itinapon si Daniel sa maraming leon. Lions din ang tawag sa Ingles. Ibig sabihin lions din, yung grupo ng mga leon nandoon. Kumbaga sa kulungan ng leon. Pero hindi siya kinain. Ano sabi? Ang Diyos ay nagsugo ng anghel. Isinugo ng Diyos ang kanyang anghel at itinikom. Kumbaga sa sinaway yung mga leon. So ano nangyari? Hindi siya kinain. So nang makita ng hari, nabago yung pananaw ng hari. Anong sabi ng hari? Na ang Diyos ni Daniel ang siya na nating sambahin. Binago yung utos. Yung utos naman, inutusan naman ng hari yung mga kontrabida, yung mga lahat ng kontrabida, nagpahamak kay Daniel na itapon doon sa ng leon. So ano nangyari? Hindi pa sila nakaano sa lupa, pinagkakain na sila. So, ganun ang Diyos magproteksyon sa kanyang mga anak. So makita natin ang protection. Ang sabi ng Bible, pag nasa Panginoon ka, sabi sa English, you are or we are the winning side. We are in the winning side. So makita natin ang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Ang Kristiyano ay anak ng Diyos. Ang Kristiyano pagdating ng araw, ang sabi ng Bible ay bubuhayin uli. Yan, mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, 51 to 55. Nandun yon. Babaguhin yung katawan natin, papalitan ng katawang panglangit. So, yun ang Kristiyano. Sumusunod sa turo ni Kristo. Yan. Kaya nga sinabing Kristiyano hindi tagasunod ni Kristo. So, yun mga kapatid, ang maiksi nating pag-aral sa gabing ito ay maliwanag ang sinabi ng Bible na ang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Iniibig si Kristo. At ang Kristiyano naman, di ba, minamahal ang kanyang kapwa. Alam niyo ba yung utos ng Panginoong Hesus?
Kahit nasa kaaway, mahalin mo. Matthew chapter 5 verse 44. Anong sabi? Titingnan natin ang Bible. Titingnan natin sa Bible. Matthew chapter 5. Kaya kung hindi ka anak ng Diyos, kung hindi ka patnubay ng Panginoon, hindi mo pwedeng ibigin ang iyong kaaway. Di ba? Pag kaaway mo, gusto mo nga tirisin, di ba? Tirisin na parang kuto. Matthew chapter 5. Verse 44. Si Jesus Christ mismo ang nagutos. Sabi dito, sa 44, But I say unto you, sinong sinasabihan nito? Mga alagad. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ngayon, sa Tagalog, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ibigin mo yung kaaway, pagpalain mo sila, yung mga sumusumpa sa iyo. Gawin mo ng mabuti yung mga nagagalit sa iyo. At ipanalangin mo yung mga nagpi-persecute sa iyo, ang tawag yan, yung nagsasalita sa iyo ng masama. Ang sabi rito, ipanalangin mo. Matinding utos ito, di ba? Samantalang pag galit na galit tayo, ang tingin natin sa kaaway, di ba? Parang napakaliit na nila eh. So, makita natin, yung anak ng Diyos, sabi diyan, pagdating pa dahil sa 45, then ye may be the children of your Father which is in heaven. Yan. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain in the just and on the unjust. Ang Diyos daw, di ba, nagpapadala ng sinag ng araw sa mga matuwid at sa mga masama. At ganun din yung ulan sa mga matuwid o sa hindi matuwid. Kasi kung alam nyo ba na kung paparusahan ng Diyos yung mga gumagawa ng mali, di ba, kukunti lang matitira. Yung mga bansa na, halimbawa, itong communist na bansa. Halimbawa, gagawin ng Diyos, patayin lahat yan. Kayang-kaya niya eh. Alam nyo na sa isang anghel, isang gabi lang, 185,000 ang pinatay ng isang anghel. Yung Syrian, yung paano nagira yon sa Israel. Kaya ang Israel, mga kapatid, sanay yan sa gira. Noon pa eh. Sanay yan sa gira. Mabilidad ang bansang Israel sapagkat iyan ang bansang pinili ng Diyos. So makita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos simula pa noon hanggang ngayon ay hindi yan nagbabago. Kaya nga kung ang gamit ninyong Biblia ay nagpabago-bago, hindi yan totoo. Kaya ang gamit namin, mga kapatid, ay King James 16:11. Ang gamit namin. Kaya nga medyo mahirap kasi ang English sa King James 16:11, ang English po rito ay Old English na medyo kaya nga gagamitan mo pa na dictionary. So, yun ang natin. Ang topic natin ay Kristiyano. Sana maging maliwanag po sa inyo ang pinag-aralan natin. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, mag-subscribe kayo, i-like nyo ang aking mga video para tulong na rin kahit paano sa bagong channel na ito. Na channel
na dito lang matatagpuan o mapapanood yung mga bagay na espiritual, mga bagay na napakahalaga sa buhay ng isang tao. Napakaraming topic na pwede natin gawin sa Bible. Tulad ng death, di ba? Kamatayan, tapos yung hell, heaven, angels, ano ba yung gawain ng angels. So napakarami. Kaya nga maraming mga pastor na tumanda na lang, sige pa rin ang pag-aaral ng kanyang salita sapagkat hindi mo yun matapos-tapos. Yan. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, walang retirement. Ang mga apostles walang retirement. Nag-retire lang sila kasi namatay na sila. Yan. Kaya mabuti pa yung trabaho, may retirement. Pag 60 ka na, pwede ka na mag-retire. Pero ang Kristiyano, mga kapatid, ay walang retirement yon. Ang retirement na yun, pag namatay na tayo. So, ganon. Kaya habang buhay ka, mag-aaral ka at mag-aaral ng kanyang salita. So, yan. Sana i-like nyo o kaya mag-subscribe kayo sa maliit kong channel na ito at i-share nyo sa iba para yung mga katotohanan maipasa natin sa hindi pa nakapanood dito. So muli, maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi sa bawat isa. Ako si Brother Rick Labiano. Salamat sa Panginoon.